Check. Binabati natin ang bawat isa na dumalo ngayong hapon, mga members and our visitors. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa natapos na gawain kaninang umaga. Patuloy natin itong ipanalangin na magbunga sa ating mga personal na lakad sa padating na linggo. At ilang announcement bago tayo magsimula. Mamaya po, after afternoon worship service, magkakaroon po tayo ng short congregational meeting, closed door for members only. At ayan po, bago po tayo magsimula, makibukas po kayo sa akin sa Psalm 111. Mga awit, kabanata 111. Psalm 111. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is his work, and his righteousness endures forever. He has caused his wondrous works to be remembered. The Lord is gracious and merciful. He provides food for those who fear him. He remembers his covenant forever. He has shown his people the power of his works in giving them the inheritance of the nations. The works of his hands are faithful and just. All his precepts are trustworthy. They are established forever and ever, to be performed with faithfulness and uprightness. He sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Great are the works of the Lord. And kung iisa-isahin natin, ang kabutihan ng Panginoon ay kulang ang isang araw para ito ay ating banggitin. And ultimately, our salvation, na bagaman tayo ay makasalanan, namatay ang isang banal na Diyos para sa atin. He died while we are still sinners, and may that fuel our worship this afternoon. May I invite everybody to stand up and let us sing our first hymn.
ang kayang magligtas sa aming mga sarili. Ikaw ang umabot sa amin, samantalang kami namumuhay sa aming sariling putik ng kasalanan. Panginoon, inabot mo kami at iyong iniligtas. Maraming maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ang aming pag-asa ay nasa sa iyong pangako na si Kristo ay namatay at binayaran ang aming kasalanan. May pag-asa kami, Panginoon, sa hinaharap, sa buhay na paparating at sa iyong pagbabalik. Aming inaasam ang iyong pagbabalik, O Diyos. At ang buhay na ipinangako mo ay iyong ipagkakaloob sa amin sa lugar na kung saan ang kasalanan, O Diyos, ay wala na at mabubuhay kami, Panginoon, ng malaya mula dito. Papuri at pasasalamat, O Diyos, ay tanging sa iyo lamang. Dalangin namin, patuloy mo kaming samahan sapagkat baliwala ang lahat ng aming pag-aawitan, ang lahat ng bagay na ginagawa namin kung wala ka sa lugar na ito. Samahan nawa kami ng banal na Espiritu sa lahat ng aming gagawin ngayong araw. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us sing, "Oh, the deep, deep love of Jesus."
para po sa ating scripture reading. Samahan niyo po ako sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 1 hanggang 14. Book of Matthew, chapter 24, verse 1 to 14. Makikita po natin dito ang tungkol sa pagkawasak ng templo na pinahawatig ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. At ganoon din po, makikita rin po natin dito ang paghihirap at pag-uusig na darating na nakikita po natin na nagaganap ngayon sa bawat bansa na nagkakaroon ng digmaan. Sige po, basahin po natin. Basahin ko po sa Tagalog ang Biblia. Matthew 24, verse 1 to 14. Lumabas si Jesus sa templo at paalis na. Nang lumapit sa kanya ang mga alagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit siya sumagot at sinabi sa kanila, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay bibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapapuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Salamat po sa salita ng Panginoon. Dumulog po tayo sa panalangin. Aming Diyos, napakayaman po ng inyong salita na binasa po namin mula sa aklat ng Mateo, Kabanata 24. Marami, O Diyos, ang may iba't ibang mga pananaw at interpretasyon sa bahagi na ito ng kasulatan. May mga naniniwala, O Diyos, na ang katuparan ng mga salitang ito ay nangyari noong AD 70. May iba rin na naniniwala na mangyayari pa lang sa susunod na panahon. At may iba rin naniniwala na kasalukuyang nangyayari ang mga bagay na aming binasa. Ngunit anuman, O Diyos, ang totoo sa mga pananaw na ito, isa lamang, O Diyos, ang mananatiling totoo. Na ikaw ay darating, ikaw ay babalik, at darating ang katapusan. At nawa, O Diyos, matagpuan ng mga tao mo na sumasampalataya sa iyo. Huwag mo hayaan, O Diyos, na kaming mga mananampalataya mo ay maligaw sa mga samut-saring mga tao na nagsasabi na sila ang Kristo. Huwag mo niyo pong hayaan, O Diyos, na kami mabulag ng mga bulaang propeta. Nawa, O Diyos, tulungan niyo rin kami na huwag maging malamig ang aming puso pagdating mo, Panginoon. Madatnan niyo nawa kami, O Diyos, bilang isang iglesia na maalab na ipinapangaral ng iyong ebanghelyo. Nawa, O Diyos, ay maging totoo to sa aming lahat na mananampalataya.
Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa pagsama niyo po sa amin kanina sa morning worship. Mula pa lang sa Sunday School, ay naramdaman na po namin ang pasensya mo na nangungusap sa amin. Hanggang kanina, sa Sunday School, O Diyos, salamat Panginoon sa iyong guidance sa amin. At ngayon po sa panghapon naming panambahan, muli kaming humihingi Panginoon ng presensya mo na naway lumukob sa amin. Patuloy po naming tinataas sa iyo o Diyos kagaya ng aming napag-aralan kaninang umaga. Pinapanalangin po namin ang bawat pamilya ng iglesia na ito. Nawa o Diyos kami mga pamilya na sinasalamin ng Ebanghelyo. Nawa o Diyos ang mga tatay maging masigasig na akayan ng kanilang mga asawa at mga anak sa isang pamilya na grounded sa scripture, na markado Panginoon ang kanilang buhay ng kabanalan at maging mahusay na huwaran sa lahat ng membro ng kanilang pamilya. At ganoon din sa mga nanay o Diyos, tulungan niyo po na magkaroon ng gentle and lowly spirit ang aming mga mothers, maging Godward ang kanilang pananaw sa buhay pamilya. At ganoon din ang aming mga anak o Diyos, nawa o Diyos ay kaawaan niyo po sila. Kung wala pa po sila sa estado ng grasya, nawa dalhin niyo po sila sa punto na makikilala nila ang aming Panginoong Hesukristo. Nawa o Diyos ay magdagdag ka pa ng maraming evangelistic opportunities sa aming iglesia. Nananalangin kami o Diyos ng mga dagdag na Bible studies, dagdag na mga gawain kung saan o Diyos ay mapapangaral namin sa mas malawak na paraan ang iyong ebanghelyo. Nawa o Diyos maging masigasig po ang PRBC sa aming threefold na direction bilang isang iglesia, na kami maging masigasig sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan mo sa aming pagsamba. Nawa o Diyos ay magkaroon po kami ng kasigasigan na lumabas Panginoon sa mundo ng mga tao na hindi nananampalataya sa iyo at ibandera si Hesukristo na nagdala ng kaligtasan sa amin. At ganoon din o Diyos, maging masigasig kami sa pagbantay sa kaluluwa at paglago ng isa't isa. Magpasanan po kami ng bigat na aming mga dinadala. Ituwid namin ang isa't isa at palalahanan at paramdaman po namin ang totoong pagmamahal na nakaugat kay Hesukristo. Nawa o Diyos, maging maalab ang PRBC sa mga bagay na ito. Yamang nalalaman namin na si Hesukristo ay nakaupo sa kanyang trono ngayon at nananalangin para sa amin. Ito po Panginoon ang aming confidence sa panghingi ng mga bagay na ito sa iyo. Nawa o Diyos, maranasan po muli namin ngayong hapon sa aming pakikinig ng pangangaral ang presensya ni Hesukristo na nagsasalita sa kanyang iglesia. Hindi lamang o Diyos sa pangangaral, maging o Diyos mamaya sa pag-attend namin sa Lord's Table. Nawa o Diyos, hindi lang ito maging isang ritual. Nawa wala kaming mga superstition sa paglapit namin sa table na ito, kundi makita namin na kami minamarkahan nyo, na kami patuloy ninyong tinatrato, na kami mga kabilang pa rin sa iyong pamilya sa kabila ng aming mga kahinaan at kasalanan. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang aming magiging maiksing congregational meeting mamaya. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng karunungan at kababaang loob sa aming lahat. Tulungan niyo po kaming lahat, O Diyos, sa pakikinig ng iyong salita. Iwaksi po ninyo sa amin ang antok at pagod, nawa buong puso at buong diligence kaming makikinig ng iyong pagtuturo. Sa iyo kami umaasa at humihingi ng tulong pagkat ikay mahabagin sa aming lahat. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At para sa ating offertory hymn, awitin natin ang Before the Throne.
Batid po ninyo siguro na sa araw na ito, halos lahat sa buong mundo ay meron pong pinagdiriwang. Yung tinatawag po na Easter. Yung ibang simbahan, kagaya nung dinadaluhan ng aking magulang, nagkaroon po sila kanina na parang dawn worship. Alas 4 ng madaling araw yung kanilang panambahan dahil gusto nilang i-emulate yung madilim-dilim pa na buhay si Jesucristo mula sa kamatayan. Yung iba, may mga ginagawa pa silang practice na gumagawa ng mga itlog na may mga pintura, yung tinatawag na Easter egg. So, napaka-importante ng araw na to, lalong-lalo dun sa mga Katoliko, very vital itong araw na ito sa pag-alaala nila sa ginawa ni Jesucristo nung siya ay nandito pa sa lupa. Pero po, hindi po tayo mag-uusap ng resurrection sa araw na ito. Hindi po tayo mag-aaral ng Easter. Ang pag-aaralan po natin, hindi yung pagbangon niya mula sa mga patay. Ang pag-aaralan po natin, yung pag-akyat ni Jesucristo patungo po sa kalangitan. At madalas po, dahil sobrang dakila ng resurrection, pansinin nyo, mayroon ngang holiday para sa resurrection, pero walang holiday para sa ascension ni Jesucristo. Hindi po ba? Kasi nabibigyan ng highlight yung resurrection, pero yung ascension ni Jesucristo, which I would argue ay equally important, na-overshadow po nung greatness ng resurrection ni Christ. So, ito po yung nais kong ituro ngayong umaga para mabigyan po ng linaw sa atin kung gaano po kahalaga yung ascension ni Jesucristo nung siya'y umakyat pabalik dun po sa langit. So, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin mula sa Aklat ng Mga Gawa. Makibuklat po kayo sa akin sa unang kabanata nito. Acts chapter 1, basahin po natin 3 talata lamang, talata 9 hanggang 11. Acts chapter 1 verses 9 to 11. This is the word of the Lord. And when he said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, 2 men stood by them in white robes, and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Ito pong salita ng Panginoon, saglit po muli tayo na manalangin. O Diyos, humihingi po kami ng tulong sa iyong gabay ngayong hapon. Nawa, O Diyos, ay magkaroon kami ng malalim na appreciation sa iyong ascension nang sa ganun mapatibay ang aming pananampalataya. Mangusap ka sa aming lahat, O Diyos, at tulungan niyo rin ang mga ngaral mo ngayong hapon. Ikaw ang magsalita nawa sa iyong iglesia. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa nakalipas po nating pag-aaral, tinignan po natin doon yung mga huling habilin ni Jesucristo bago siya umakyat mula dito sa lupa patungo sa langit. Kung naaalala po natin yung sikat na verse, yung sa verse 8, yung sinabi ni Jesucristo sa kanila na you shall be my witnesses, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sinabi po ito ni Jesucristo sa kanila na kailangan daw nilang hintayin muna yung pagdating ng banal na spirito, at nangyari po yun sa Acts 2, dumating nga yung banal na spirito sa kanila. Sabi ni Jesus, wag muna kayong umalis dito sa Jerusalem, hintayin ninyong dumating yung banal na spirito. At pag dumating ang banal na spirito, makakatanggap kayo ng kapangyarihan, ng power. Para saan? Para manginig, para mag-speaking in tongues, para maghula, para magkaroon ng mga panaginip. Hindi ho. Binigyan po sila ng kapangyarihan mula sa banal na spirito para sa purpose ng witnessing, para magpatotoo tungkol kay Jesucristo, to evangelize, to witness sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. So, ito po yung huling sinabi ni Jesucristo, at pagsabi po niya nito, makikita natin sa verse 9, as he said these things, sabi sa verse 9, as they were looking on, he was lifted up and a cloud took him out of their sight. So ilagay po natin yung ating sarili dito sa eksena na ito. Kausap natin si Jesucristo, kakasabi niya lang ng you shall be my witnesses, at habang sinasabi ito ni Jesucristo, unti-unti po siyang lumulutang. Hindi po ito isang kwentong bata lamang, totoong pangyayari po ito.
nag-levitate si Hesus Kristo at umakyat po siya dun sa mga ulap hanggang hindi na siya nakita ng mga disipulo. Pagdating natin ng verse 10, yung mga disipulo siguro namangha kasi first time nilang makakita ng tao na lumilipad. Nakita nila, lumipad si Hesus Kristo, umangat yung paa niya mula sa lupa, siguro inaabangan nila kung babalik ba si Hesus Kristo, hindi nila alam kung biglang lilitaw na naman, nakatitig sila sa langit, and suddenly, meron dalawang lalaki na lumabas na nakasuot ng puti, white robes. At ito yung sinabi sa kanila nung dalawang lalaki na ito na maaari nating sabihin ng mga anghel. Sabi nung dalawang lalaki na ito sa verse 11, Men of Galilee, sila yon yung mga apostol na natira, why do you stand looking into heaven? Kasi di ba, nanatili silang nakatingala eh. Tinitignan nila, babalik ba yun si Jesus? Parang lobong lumipad, tinitignan nila kung matatanaw pa ba. Sabi niya, bakit kayo nakatitig sa langit? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. So malinaw po yung sinabi ng dalawang lalaki, no? Na kung paano daw umalis si Hesus Kristo, kung paano siya tinangay ng mga ulap, ganung paraan din daw siya babalik dito sa atin. Ngayon, 3 talata lang po yun. Pagdating natin ng verse 12, iba na yung senaryo eh. Nandun na sila sa meeting nila, sa may pagpili nila sa kapalit ni Judas. So doon na po natapos yung tagpo. So parang cliffhanger, pero doon po natapos. Ngayon, ito ang tanong. Bakit kailangan natin mag-spend ng isang buong sermon para lamang sa bahagi na to? Sa 3 maiiksing talata na ito, meron pa ba tayong matututunan mula rito? Mga kapatid, napakayaman ng 3 talata na ito. Kailangan po nating pag-aralan yung ascension ni Hesus Kristo because the ascension of Christ marked a significant event in history. Isa po itong timestamp sa ating mga tao. Meron pong shift sa history ng mga tao nung bumalik po si Hesus Kristo sa langit. Isa pa, because the ascension of Christ is a pivotal doctrine in our understanding of the work of Christ. Ito po yung aking goal. Mapakita sa ating lahat na napakahalaga, very pivotal, yung ating pag-unawa ng ascension ni Hesus Kristo para mas lalo nating maunawaan yung work ni Hesus Kristo on behalf of believers. And also, because the ascension of Christ was a real event beheld by several eyewitnesses. Mga kapatid, mag-ingat po tayo na tuwing nagbabasa tayo ng Biblia, lalong-lalo dito sa historical accounts, dito sa Book of Acts, isipin natin parang kwentong matanda lamang ito, na hindi ito totoo. Mga kapatid, totoong nangyari yung ascension. Totoong umalis si Hesus Kristo na mayroong laman. Hindi po siya spirito, na umakyat siya pabalik ng langit. At ito'y pinatotohanan ng mga saksi, kaya ito nasulat ni Lucas. So in resurrection, nung nabangon si Hesus Kristo mula sa mga patay, yung sineselebrate ngayon na Easter, His body was perfected without decay and corruption. Napagtagumpayan niya yung kamatayan. Hindi na po mabubulok yung katawan ni Hesus Kristo. Perfected yung body ni Hesus Kristo. Yun yung sa resurrection. But in ascension, His perfected, resurrected body went up to His Father's presence and sat at His right hand. At ito po yung mensahe na nais kong bigyan natin ng diin ngayong hapon. Apart from a right understanding of the ascension of Jesus into heaven, a Christian's grasp of Christ's present work on behalf of believers remains shallow. Sa Tagalog, maliban sa tamang pagkaunawa sa pag-akyat ni Jesus sa langit, mananatiling mababaw ang pagkaunawa ng isang Kristiyano sa kasalukuyang gawain ni Kristo para sa mga mananampalataya. At ayokong meron ganyan sa PRBC, mga kapatid. Ayoko na meron sa atin na mababaw yung pag-unawa natin sa works ni Christ para sa atin. Nais natin na maging mayaman, mayabong yung ating understanding doon sa mediatory and intercessory ministry ni Christ in behalf of believers. So, in order for us na makultivate yung high appreciation sa present work of Christ for us, may titignan po tayong 4 na bagay. I want us to look at 4 things about His ascension. So, 4 na bagay. Una, His ascension announced His exaltation in glory.
his ascension, announced his exaltation in glory. Imagine nyo mga kapatid, nung si Jesucristo, umalis mula sa lupa, pabalik sa langit, sa tingin nyo paano siya winelcome ng langit? Tingin niyo, spiritual realm yun eh. Wala namang lumulutang na palasyo na literal sa mga ulunan natin. Spiritual realm yung pinuntahan ni Kristo. Pero paano nyo i-imagine the resurrected Christ nang siya'y umakyat sa langit, paano kaya siya winelcome ng trono ng kanyang Father? Hindi po natin kailangan manghula. Meron pong sinabi dyan sa Biblia, makibuklat kayo sa akin sa Psalms 110 verses 1 to 7. Nga pala mga kapatid, marami tayong talata na babasahin ngayong hapon in order for us na lumalim yung pagkaunawa natin sa ascension ni Christ at nawa makakip track tayong lahat. So, Psalms 110 verses 1 to 7. 100 years before ipanganak si Jesucristo, ang salmista may sinulat na patungkol sa tagpo nung si Jesucristo ay umakyat doon sa langit. Psalms 110 verse 1 to 7, "The Lord says to my Lord." Intro pa lang, ang bigat na mga kapatid. Yung Diyos daw, yung Panginoon, sinabi sa aking Panginoon. So may dalawang Panginoon. My Lord, or the Lord says to my Lord, sit at my right hand. So si God the Father, the Lord, sinasabi niya sa my Lord, si Jesus Christ, nung umakyat siya sa langit, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Verse 2, the Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power in holy garments from the womb of the morning. And the dew of your youth will be yours. Verse 4, the Lord has sworn and it will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of his wrath. He will execute judgment among the nations, filling them with corpse. He will shatter chiefs over the wide earth. Last verse, verse 7, he will drink from the brook by the way, therefore, he will lift up his head. So binigyan tayo ng picture ng Psalms 110 sa tagpo nung umakyat si Jesucristo patungo sa langit. Baka nagtataka kayo, paano ko nasiguro na ito yung tagpo nung umakyat si Jesucristo mula sa langit? Balik tayo sa Book of Acts. Dahil sa chapter 2, ito po mismo yung nasa loob ng preaching ni Peter nung Day of Pentecost. Chapter 2 ng Book of Acts verses 33 to 34. Pansinin niyo yung preaching ni Peter. Nung tinatawag niya yung mga Hudyo na magsisi sa kanilang kasalanan, sinabi niya, Acts chapter 2 verses 33 to 34, sabi, being therefore exalted at the right hand of God. Tandaan niyo, di ba sinabi dun sa verse 1 ng 110, the Lord says to my Lord, sit at the right hand. Sabi niya sa verse 33 ng chapter 2, being therefore exalted at the right hand of God, having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. For David did not ascend into the heavens, but he himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So kinote ni Peter yung Psalms 110 pertaining to Christ. Ibig sabihin, ito mismo yung tagpo nung umakyat si Jesucristo doon sa langit. Siya'y pinaupo ng kanyang ama sa kanan ng trono at pinasuko sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa lupa, sa langit, hanggang sa ilalim ng lupa. Ito po ang patutuon ni Pedro. Hindi lamang yan mga kapatid. Meron pang dalawang salmo na binigyan tayo ng picture kung ano yung nangyari nung pumasok si Jesucristo sa langit. Buklatin po ninyo yung Psalm 47 verses 5 to 9. Psalm 47 verses 5 to 9. God has gone up with a shout. Umakyat daw ang Diyos with a shout. So God has gone up with a shout, the Lord with the sound of trumpet. Sing praises to God, sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing praises with a psalm. God reigns over the nations. God sits on his holy throne. The princes of the peoples gather as the people of God, of the God of Abraham. From the shields of the earth belongs
belong to God, He is highly exalted. So again, pinapakita sa atin yung pag-akyat ng Diyos at kung paano siya pinaupo sa kanang trono. Pero kung tatanungin niyo ako mga kapatid, ano yung pinaka-dramatic na picture from the Old Testament nung pagdating ni Kristo sa trono ng kanyang Father, I would say na wala nang mas vivid, wala nang mas dramatic kaysa sa mababasa natin sa Psalms chapter 24. Ito po yung pinakamalinaw. Psalms 24 or Psalm 24 verses 3 to 10. Mayroong tanong sa verse 3, nagtatanong yung salmista o siguro nagtatanong yung bantay ng langit. Sabi niya, who shall ascend the hill of the Lord and who shall stand in His holy place? Yun ang tanong. Sinong makakapasok sa langit? Who shall stand in His holy place? And the answer, makikita natin sa verse 4. He who has clean hands and a pure heart. He who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. So, nagtanong yung mga bantay ng langit, sinong pwedeng pumasok sa kalangitan? Ang sagot, yung hindi nagkasala. Sino bang hindi nagkasala? Si Jesucristo, He who knew no sin. Si Kristo ay walang pagkakaalam sa kasalanan. So kung meron mang karapat dapat umakyat sa burol ng Diyos sa kanyang trono, wala nang iba kundi si Jesucristo. Tignan niyo yung mga sumunod na verse. Verse 5, He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of His salvation. Such is the generation of those who seek Him, who seek the face of the God of Jacob, Selah. Tignan niyo yung verse 7. Nagtanong yung mga bantay ng langit. Meron silang question again. Kinausap na ni Jesucristo, yung ascended King. Kausap niya na yung mga bantay ng langit. Tignan niyo yung sinabi ni Jesus. Lift up your heads, O gates. Be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. So inuutusan niya yung mga bantay ng langit. Buksan ninyo ang inyong durungawan. Papasukin ninyo ang King of glory. Papasukin niyo ako. Yun ang sinasabi ni Jesus. Pero sumagot yung mga bantay. Sinabi nila, who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Inulit na naman uli yon sa verses 9 to 10. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Verse 10, who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. So binigyan tayo ng dramatic and vivid picture nung naging conversation ni Christ at ng mga bantay ng kalangitan nung siya'y umakyat sa langit. So napakaganda ng picture na ito, mga kapatid. Ito po yung tagpo nung umakyat si Jesucristo. Nung siya'y umakyat sa langit, na anunsyo po yung kanyang pagdadakila sa kaluwalhatian. Sinabi ni Polycarp, isa po itong estudyante ni John the Beloved, isa sa mga forefathers ng Christianity. Sabi niya, we serve in fear and truth. We believe that the one who raised our Lord from the dead have Him glory, and at the throne at His right hand. To Him all things in heaven and earth were subjected, whom breathing creatures serves, who is coming as judge of the living and the dead. So napakabigat, mga kapatid, nung na-accomplish ni Christ, nung siya'y na-ascend sa kalangitan. Lahat ng kapangyarihan sa lupa, sa langit, hanggang sa ilalim ng lupa ay pinasuko sa kanyang paanan. Siya ang officially naghahari sa lahat. Inaugurated in the ascension of Jesus Christ into heaven, God the Father rightfully crowned Him as the King of Kings and Lord of Lords. Lagi siyang King of Kings and Lord of Lords, pero yung inauguration, yung coronation, nung naging official na siya yung King of Kings and Lord of Lords, nangyari po ito when Christ ascended into heaven. So, His ascension announced His exaltation in glory. Pero isa lang yun, mga kapatid. Pangalawa, His ascension was the beginning of the Trinitarian worship. His ascension was the beginning of the Trinitarian worship. Kung maaalala natin, mga kapatid, sa lumang tipan, yung pagsamba po sa tabernakulo, sa mga tolda, tsaka sa templo, kanino po nakafocus? Di ba kay Yahweh? Focus po ito, yung worship na yon, sa God the Father. Hindi po focus sa triune God, yung worship sa Old Testament. Pero pansinin po ninyo, nung si Jesucristo umakyat sa langit, nagbago na po yung worship ng mga mananampalataya. Hindi na po focus kay Yahweh. Hindi na po siya focus sa isang persona lamang ng Diyos. Hindi po. Meron siyang naging shift
From then on, naging marka na siya, nagsimula na po yung tinatawag nating New Testament Trinitarian worship. Chapter 1, nag-ascend si Christ. Pagdating natin ng chapter 2, iba na po yung worship. Chapter 2, verses 37 to 38. Again, nagpipreach si Peter nung day of Pentecost, tapos nagtanong sa kanya yung mga hearers niya. Sabi ng mga hearers niya sa verse 37, "Now when they heard this, they were cut to the heart." So na-pierce yung puso nila sa preaching ni Pedro, and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" So ito yung kanilang response. Napakagandang response ito sa preaching, ano? "Preacher, what shall I do? Upon hearing your sermon, what shall I do?" So may resolution siya na mag-respond dun sa preaching. Ito yung naging puso ng mga hearers ni Peter. Ano yung response ni Peter sa verse 38? Sinabi ba niya na repent and believe in Yahweh? Yun ba yung sinabi ni Peter? Hindi po. Verse 38, "And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So may na-incorporate na dalawa, hindi na focus kay Yahweh. Believe in the Lord Jesus Christ, sinabi niya, in the name of Lord Jesus Christ, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So after ng ascension, mga kapatid, si Jesucristo at ang banal na Espiritu ay incorporated na ngayon sa worship. Nagsimula na po yung New Testament Trinitarian worship. Now, in order for a person to come to terms to God, he must now believe in Christ and by the Spirit's power. Hindi na solely kagaya sa Old Testament na focus ang worship kay God the Father. Ganun din sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, sinabi dito ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 12 verse 3, "Therefore I want you to understand that no one is speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit." So sinabi ni Pablo na wala daw makakapag-confess na Jesus is Lord except sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So nakita po ninyo na incorporated na yung dalawang persona ng banal na Trinidad sa pang-Kristiyanong panambahan. Hindi na po sa God the Father lang. Alam niyo po mga kapatid, napaka-offensive nito para sa isang native na Jew. Napaka-offensive nito dahil foreign ideas po ito and even blasphemous na approach sa worship. Dahil ano yung kanilang confession of faith sa Old Testament? Deuteronomy 6:4. Ano po sinabi? "Hear ye, O Israel," yung Shema. "Hear ye, O Israel, the Lord our God is one." The Lord our God is one. But now, because of the ascension of Jesus Christ, after it, ano pong nangyari? Nagkaroon na po ng shift sa New Testament worship. Hindi na nila pinoprofess ang kanilang worship kay God the Father alone, but to the Trinitarian God. Mga kapatid, kung hindi na-ascend si Christ, limited ang ating worship. Ganon kabigat ang ascension ni Jesucristo. The Trinitarian worship is a new covenant or New Testament revelation. Distinctive po ito ng banal na tipan. At ang ascension po ni Jesucristo ang nag-introduce sa atin of this new and more richer way of worship. If Christ had not ascended, our worship would not be rich. Our worship of the triune Jehovah would be incomplete. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, kahalagahan ng ascension ni Jesucristo. His ascension secured that every believer is mediated before the Father. His ascension secured that every believer is mediated before the Father. Mga kapatid, yung ascension ni Jesucristo, hindi lang yung kanyang resurrection, yung kanyang pag-akyat sa langit, hindi lang yung kanyang pagkabangon sa mga patay, ay basihan po ng ating access sa Diyos. Madalas iniisip natin yung access natin sa Diyos, kaya tayo nakakalapit sa Kanya, dahil nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Totoo naman yun. Pero isang parte lang yun. Parte po dun yung pag-akyat ni Jesucristo sa langit. Ano pang sinabi niya ng manunulat ng Hebreo sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 22. Hebrews 10 verses 19 to 22, makibuklat po kayo sa akin. Sabi dito, "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is,
through his flesh. And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with hearts sprinkled clean from an evil conscience and our body washed with pure water. So nakita natin, tinuturo ng aklat ng Hebreo na dahil daw meron tayong mediator, merong Hesukristo na umalis sa lupa, umakyat sa Diyos Ama papunta sa langit, meron tayong representante. At ito po yung ating basihan kung bakit tayo nakakalapit sa Diyos nang meron lakas ng loob. Alam nating pinakikinggan tayo ng Ama. Bakit? Kasi meron tayong mediator sa trono niya, nasa kanan ng God the Father, representing our humanity. Naiintindihan ba natin mga kapatid na merong infinite gap? Tayong mga tao dito sa lupa, patungo sa banal na Diyos, meron po tayong pagitan na hindi kayang tawirin ng mga mabubuti nating gawa. Kahit pudpurin natin ang ating mga buto sa paggawa ng mga pangrelihiyong aktibidad, meron pong infinite gap na hindi natin kayang punan. At merong pumunan nun para sa atin. Si Hesukristo nang siya'y umakyat sa langit. Because He ascended to His Father in human flesh. Take note of that, in human flesh. Dahil may mga nagsasabi, nung nabangon daw si Hesukristo mula sa mga patay, multo na lang yung nakita nila eh. Hindi po, naalala natin, di ba kumain pa nga si Hesukristo ng isda? Meron bang multo na kakain ng isda? Hindi. Intentionally, kinain niya yon to prove to them na nasa human flesh siya. Yun din ang sinabi niya kay Tomas. Di ba, hinamo niya si Tomas, na ilagay ni Tomas yung mga daliri niya sa butas sa kanyang tagiliran sa kamay. Ibig sabihin, totoo, tangible siya. Meron siyang physique. At dahil si Hesukristo ay umakyat sa Diyos Ama in human flesh, as the God-man, He now represents our humanity to God. Napaka-vital na si Hesukristo ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos in human flesh. Napaka-vital po nun. You know why? Dahil marerepresenta niya ang Diyos sa atin, dahil siya'y Diyos rin, at marerepresenta niya tayong mga tao sa Diyos pagkat siya'y nasa laman rin. Kung umakyat po ang Diyos na multo lamang, espiritu na lang siya, hindi po siya makakapagsimpatya sa atin. Wala siyang human side, wala na. Hindi niya na tayo maunawaan. But because Christ ascended in human flesh, nare-representa niya po tayo sa kanyang Ama. This is where we draw our confidence sa paglapit natin sa Diyos. Alam natin na nauunawaan tayo ng God the Father sa ating kahinaan because the God seated at His right throne ay nasa human flesh din. His ascension officially immortalized the hypostasis. Yung tinatawag po nating hypostatic union, yung pagsama ng kanyang divine nature and human nature into one. No separation, no confusion, no division. Yun po sinabi sa atin sa Chalcedonian Creed. At dahil immortalized ang hypostasis, thus giving us assurance that we will receive immortality as well. Dahil sinecure na yun ni Jesus para sa atin. Dahil immortalized na yung kanyang divine and human nature in one, ito yung ating assurance na we will receive immortality too because of our union with Him. Ganun po ka-vital itong ascension ni Christ. Sabi pa sa Hebrews 6 verses 18 to 20, Hebrews 6:18 to 20, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having been a high priest forever after the order of Melchizedek. Umakyat po si Hesukristo dun sa pinaka-pinnacle of holies. Naalala po ninyo, di ba, dun sa templo, may mga segments po yun, may 3 bahagi. At yung high priest lang yung pwedeng pumasok dun sa kabanal-banalang trono para maghandog. Anino lang po yun ang pinaka-kabanal-banalang trono sa lahat, yung trono ng Diyos Ama. Anino lamang yung templo sa lumang tipan. At si Hesukristo, nung umakyat siya sa langit, finulfill niya po yung anino nun. Siya yung high priest na umakyat sa kabanal-banalang trono. Wala nang kabanal-banalang trono pa, kundi trono ni God the Father. And Christ successfully ascended that hill for us. Ayan pong ginawa ni Hesukristo. Hebrews 9:24,
For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things. Copies lang po yun ng true things. Yung true things, yung templo ng Diyos mismo, yung trono niya. Which are copies of the true things, but into heaven itself. Doon po siya pumunta. Doon siya tumungo. Heaven itself, now to appear in the presence of God, para daw saan? For our behalf. We have this sure confidence na naiintindihan tayo ng God the Father. Dahil meron tayong representante na nasa tabi niya in human flesh as well. And it is Christ Jesus. So because of His ascension, we have this sure hope. We have an advocate. Our salvation is secure. Our immortality is guaranteed. Our access is certain. All because of the ascension of Jesus Christ. And lastly, His ascension began His intercessory work for believers. His ascension began His intercessory work for believers. Naniniwala ba kayo mga kapatid na si Jesucristo ay nananalangin para sa atin? Have you grasped the reality that Jesus Christ, the God-man, in full glory, is praying for you right now? Ayun po yung ginawa ni Jesucristo nung siya'y tumungo sa trono ng Diyos. Katabi siya ng Diyos Ama praying for us. Because Christ is now seated on His throne as our great high priest, He expresses our prayers, our infirmities, our weaknesses, and longings to His Father, sympathizing for us. Tandaan natin, si Jesucristo mismo, He was touched with infirmities too. Sabi sa Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Hindi po siya unsympathetic sa ating mga kahinaan. Nauunawaan tayo ni Kristo dahil siya mismo ay dumanas ng mga tukso. Dumanas siya ng gutom at uhaw. Dumanas siya ng pagkakasakit. Nauunawaan tayo ng ating representante. But one who in every respect have been tempted as we are, yet without sin. Ang pinagkaiba nga lang natin kay Jesucristo, si Kristo ay tinukso, ngunit hindi siya nalaglag sa tukso kailanman. Because He also has a human nature na nauunawaan tayo, He alone is qualified to pray for us. I'm sorry, pero hindi po tayo pinagpipray ni Mary. Hindi po tayo pinagpipray ng mga santo. Ang tanging kayang mag-represent sa atin sa God the Father ay isang perfect na tao hindi nagkasala. At si Maria ay kagaya ko lang din na makasalanan. Kaya nga sinabi niya, my soul magnifies the Lord, in my God, my Savior. Kailangan niya rin ng tagapagligtas. At meron lang isang mediator. Meron lang isang kayang gumawa nun. Hindi po mga santo. Kahit si Santo Papa pa o sinong pinabanal na taong kilala ninyo, si Jesucristo lamang ang karapat-dapat. Hebrews 7:25, consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Si Jesucristo daw eternally living, habang buhay na buhay, para saan? Para ipanalangin tayo. Isipin ninyo yung pagpapala na yun, pinapanalangin pala tayo ng ating Diyos. Pinapanalangin tayo ni Jesucristo. So whenever you pray, tandaan mo that Christ is beside the Father. Pinakikinggan ni Jesucristo yung ating panalangin. Kaya pansinin nyo, yung prayer natin, laging nagtatapos saan? Sa ngalan ni Jesucristo, because we are praying on behalf, in the name of Jesus Christ. Dinadala natin yung panalangin natin kay Jesucristo dahil siya yung intercessor eh. Dala-dala ni Jesucristo, yung panalangin natin, nasa tabi siya ng Diyos Ama, siya yung nagsasabi sa Diyos Ama ng ating mga hinaing. Siya yung mediator natin. Siya yung nananalangin sa atin. Nananalangin for us. At ito yung kanyang ongoing work. Ito yung kanyang unfinished work. Hanggat hindi siya bumabalik, patuloy siyang nananalangin para sa atin, mga kapatid. So paano tayo makakasiguro na naririnig ng Diyos Ama yung ating panalangin? Hindi ba may mga pagkakataon na pakiramdam natin, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos? Na parang kahit anong panalangin natin, walang silbi? Na parang wala namang nangyayari? Mga kapatid, Christ is praying for us. This is His work. We have this sure assurance, sorry for the redundancy, we have this sure assurance
na naririnig ni God the Father ang ating prayer because Christ is interceding for us. Dahil nasa tabi siya ni God the Father. So ito po yung isa sa blessing na dinala sa atin ni Jesucristo by His ascension. So napakabigat mga kapatid na madalas natin pinapababaw na lang, di na natin ito minemeditate. Pero ganito po kalaking mga pagpapala yung tinanggap natin dahil si Jesucristo ay tumungo sa trono ng kanyang Ama. So bilang conclusion, nawa mga kapatid, let us rejoice in His triumph over all powers, might, and dominion. Tandaan natin yung kanyang ascension, exalted Him in glory. Sabi sa Colossians chapter 2:15, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Pinasuko po ng Diyos Ama lahat ng rebelyon, lahat ng tao, lahat ng pamunuan kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang ascension. Tayong mga mananampalataya na nakiisa kay Jesucristo, anong dapat nating katakutan? Yung Diyos na ating pinagsisilbihan ang naghahari sa lahat. Hindi siya maghahari sa susunod pang millennium, hindi ho. Naghahari na siya ngayon. Nakaupo na siya sa kanang trono ng kanyang Ama. Pinasuko na sa paanan niya lahat. So anong kakatakutan natin? Kamatayan? Pagkagutom? Pagkahubad? Lahat ng yan ay pinagtagumpayan na ni Jesucristo nang siya'y tumungo sa trono ng kanyang Ama. Sabi ni Bruce Metzger, the ascension proclaims that there is no sphere, however secular, in which Christ has no right. Kahit gaano pa ka-secular, lahat ay pinamumunuan na ni Jesucristo ngayon by the merit of not only by His resurrection, but also by His ascension. So also, let us come to worship with great confidence. Ngayon, nandito tayo ngayon sa worship. How can we be sure nakatanggap-tanggap tong ginagawa natin sa Diyos? Na hindi tayo nagsasayang ng oras. Na sana pumunta na lang tayo ng mall o nag-swimming na lang tayo somewhere. Bakit tayo sure na nagiging katanggap-tanggap ito? Itong worship natin sa Diyos. Why? Because we have a representative. We have a mediator. Si Jesucristo. He is leading us. He is leading His church. He is purifying His church and empowering His church, representing His church before His God the Father. Sabi sa Hebrews 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Meron ba tayong confidence sa paglapit natin sa trono ng grasya ng Diyos? O reluctant tayo kasi ang nasa isip natin, makasalanan tayo, hindi tayo katanggap-tanggap. Kalimutan natin yan mga kapatid, may representante tayong perpekto. Si Jesucristo. Kaya ang utos niya sa atin, lumapit tayo sa trono ng grasya nang may lakas ng loob. Walang kahihiyan, pagkat ang tingin sa atin ng ating Diyos Ama ay walang pagkakasala sa merito ng kanyang anak, hindi sa sarili nating katuwiran. Let us then draw near with confidence to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kanina, napakaganda ng hymno na inawit natin. Pero nare-realize ba natin kung gaano siya kabigat? Yung before the throne? Sabi doon, before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. The great high priest whose name is love, the great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is written in his hand, my name is written on his heart. And I know while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. So hanggat nakaupo si Jesucristo sa trono, katabi ng kanyang Ama, wala daw makakapaglayo sa atin sa God the Father. No tongue can bid us thence depart. Hindi po ito kuro-kuro lang mga kapatid. Ito po yung na-accomplish ni Jesucristo by the merit of His ascension. And also, lastly, let us be comforted that Jesus is praying to His Father for us. Kanina tinanong ko kayo nag-grasp na ba ninyo yung realidad na pinapanalangin tayo ni Jesucristo? Let's make it personal. For example, Brother Ramon, nananalangin ka sa Diyos Ama, nananalangin ka sa isang bagay, binabanggit mismo ni Jesucristo yung pangalan mo sa Diyos Ama. Binabanggit niya yung hinihingi mo, yung longing ng heart mo. Meron kang kahinaan na gusto mong pagtagumpayan, tinutulungan ka ni Jesus.
na ipanalangin yun sa Diyos Ama. Meron kang isang bagay na nilulong na dumating sa iyo. Meron kang kamag-anak na nais mong maligtas. Inaakay ni Jesus yung panalangin natin patungo sa Diyos Ama. Sino sa atin ang karapat dapat gawa ng ganito ni Jesucristo? Wala ni isa sa atin. Ito'y grasya na napakayaman. Christ is praying for us, mga kapatid. Hindi na po siguro sa atin, kung alam natin na pinapanalangin tayo ni Jesucristo, does it matter kung walang manalangin for us? May mga nagsasabi, kaya siguro ako nalaglag sa kasalanan kasi hindi mo ako pinanalangin. Does it matter? Does it matter? Christ is praying for you. Pinapanalangin ka ni Jesucristo. Ayun pa lang dapat magdala na sa iyo ng mabigat na comfort. Sinabi ni Robert Murray Machine, sabi niya, if I could hear Christ praying for me in the next room, I would not fear a million enemies. Sabi ni Robert Murray Machine, kung ilalagay niya daw yung tenga niya sa tabi ng pinto at maririnig niya sa Jesucristo sa kabila ng kwarto na ipinapanalangin siya, sinabi niya, I will not fear a million of enemies. Wala na siyang kakatakutan kasi alam niya na si Jesucristo na nanalangin sa katabing kwarto. Yet distance makes no difference. He is praying for me from heaven. Hindi na mahalaga yung nasa kabilang kwarto si Jesucristo. We have this assurance na nandun siya sa langit ngayon praying for us. So anong dapat nating katakutan, mga kapatid? Napaka-comforting to know na si Jesucristo ay naroon representing us before the Father. But kung comforting siya sa ating mga believers, gusto kong sabihin sa iyo, kung wala ka kay Jesucristo, kung sarili mo pa rin ang Diyos mo, kung namumuhay ka pa rin ayon sa pita ng laman mo, namumuhay ka pa rin sa kagustuhang magkamal ng pera, ng sex, ng lust, ng pride, ng self-gratification, kung ang master of your faith and captain of your soul, sarili mo pa rin, kung indifferent ka pa rin sa mga bagay na banal, kung bulag ka pa rin sa mga bagay na kumikinang sa mundong ito, kung yung pagtibok ng puso mo, yung longing ng puso mo ay nakatuon pa rin sa mga bagay sa mundong ito, meron akong very, 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 very bad news for you. Christ is not praying for you. Hindi na nanalangin si Jesus para sa iyo kung wala ka kay Kristo. Ano sinabi ni Jesus sa John 17 verse 9? Sabi ni Jesus, ito yung the Lord's Prayer, literal na Lord's Prayer kasi itong John 17, tala ng panalangin ni Jesus. Tingnan niyo yung prayer ni Christ sa John 17 verse 9. Sabi niya, I am praying for them. Sabi ni Kristo, pinapanalangin daw niya yung mga believers. I am praying for them. I am not praying for the world. So ito yung message ni Christ sa iyo kung hiwalay ka sa Kanya. Christ is telling you this afternoon, I am not praying for you. Hindi kita nire-representa sa Diyos Ama. Wala kang mediator, wala kang intercessor. Hubad ka at lantad ang lahat ng kasalanan mo sa Diyos Ama. Walang namamagitan para sa iyo. It doesn't matter kung panalangin ka ng lahat ng santo, hindi ka pinapanalangin ni Jesucristo. So before God's throne, you lay naked and bare. At sa araw ng paghuhukom, wala din tagapagligtas para sa iyo. Hahatulan ka ng kamatayan ni Jesucristo. Ngunit ayaw namin mangyari yan sa iyo, kaibigan. Nais namin makasumpong ka ng kaligtasan. Nais namin na si Jesucristo mismo ang manalangin para sa iyo. At hindi ko lang ito mensahe para sa mga wala kay Jesucristo. Maaaring nakapasok ka ng membership ng church, pero totoo si Kristo wala naman sa puso mo. Matakot ka nawa. Matakot ka nawa, kaibigan. Hindi na nanalangin si Jesucristo para sa iyo. So nawa, isuko mo ang pagkakasala mo, tumalikod ka sa iyong kahibangan, manampalataya kay Jesucristo na nabayubay sa krus at ngayon nire-representa lahat ng kanyang tupa sa God the Father. Nawa itong pagpapalang matanggap mo. You will never understand how glorious it is to have a representative before God the Father. And I hope you will receive that blessing this afternoon. Let's pray. O Diyos, napakayaman ng iyong salita, napakayaman ng iyong ministry for us sa pagrepresenta mo sa amin sa God the Father. Salamat sa pagpapala ni Jesucristo na ito
Nawa mangusap sa amin ito lahat, O Diyos, lalong-lalo magdala ito ng takot sa aming mga kaibigan na wala pa kay Hesus Kristo. Sa iyo ang kapurihan, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.